So yun guys, what's up? So for today's video guys, i-install natin yung back stainless foldable rack ng Vespa Primavera S150 natin. And ito yung stock, tatanggalin natin siya at papayat natin yung bago. Meron tayong nabili kanina, dalawa yon, sa harap at sa likod. Pero medyo maulan ngayon at time check is 5 PM. So hindi ko alam kung may liwanag pa hanggang matapos natin yung likod tsaka yung harap. Pero for the meantime, yung likod muna ipapayatan natin. Sana mabilis lang. So yun, liksan natin yung likod. Lock muna natin kasi madalas ko naiiwan yung susi ko. So yun, ayan, meron dito, medyo magulo lang guys, meron dito accessories or tools na binigay. Yan, yung star para yan dito. So kanina naluwagan ko na yan, pero medyo mahigpit talaga dapat yan kasi nga dyan kumakapit yung mga passengers. And nagbibigay yan ng tibay guys. So ayan, so luwangan lang natin to, this one luwangan natin kasi kailangan matanggal natin to para mag-pull out din natin yun. And ito nga palang screw na to, yung pangtanggal na tools, galing mismo to kay Vespa. Original to nung binigay sa atin. I mean kasama siya sa inclusions. Ito yan, yun yung mga binigay. May screw, may flat screw, wrench ata to na bilog, tapos hindi ko alam kung para saan to guys, pero siguro sooner or later magagamit din natin. Yan. Yung car air pump pala nabili ko to sa TikTok guys. Wala lang, baka kailanganin ko kasi habang nasa biyahe. So yan, itong dalawang screw nilagay ko rito. Hindi ko alam kung pantay-pantay. Try natin. So feeling ko naman isa lang. Uniform yung size nila, so okay lang pagsamahin. Kasi minsan napagbabaliktad nawawala yung tibay or yung fitting nag-iiba. So to, yan, nasa tabi lang tayo ng kalsada guys, yan, para maliwanag. So to, yan. So pwede na natin siguro iangat itong part ng lock. Not sure lang kung ano siya inaangat, kasi ito inaangat lang to ng ganito, pero alam ko may lock to. So hindi ko alam kung hihilahin lang to or kailangan paalisin yung buo. Kasi hinihila lang. Actually nga, kahit hindi masyadong iangat to kasi may lock yan, ayan. So ito muna alisin natin, balik natin to para hindi masyadong halo. Alisin natin, palitan natin tong screwdriver kasi kailangan natin tanggalin to. Screw, ipit ulit, ganda na ito. Yan, i-mount mo lang. So alisin natin to, luluwang yun. Uy, nalaglag, diba? Yun, so pag natanggal to, halo na rin natin dito para hindi mawala. Yan. Silipin nga natin. Yan. So recording pa naman tayo, dinouble check ko lang. Ayan, emblem ng Vespa. Lagay mo na dito. Ito ang problema ko kung ano yung pang-aalis natin dito. Kung may wrench ba tayo nyan? I think wala. So medyo maliit yan. Kailangan natin i-double check sa sasakyan. Check natin yung sasakyan kung meron. Kasi dito mukhang wala. Ayan. So medyo magulo lang guys. Maghahanap tayo. Okay? So wait lang ha. So kailangan natin siyang ano to yan, dami hindi kasi naglilinis. Okay lang yan. Punasan na natin, mamaya pupunasan natin ng buo. Dumi so tingin tayo nyan, siguro mga ano to 3.5 or check natin.
Lock muna natin. Lock muna natin guys. Tingnan natin ang sakyan. Doon mayroong gamit. Okay. Alright. Ayan guys, meron tayong natagpuan dito sa sakyan. Nabili ko ata sa TikTok din to. Tingnan natin kung pwede to. I think pwede siguro to. Lock na natin sa sakyan. Yan. Marami siyang sizes eh. So sana may pumasok doon para matanggal natin. So universal, hindi ko alam kung universal siya, pero marami siyang size. So dito pala may check na natin yan. Lang masyadong maliit. Feeling ko itong isa, itong 3.8. Ang problema, hindi siya kasya. Ayun. Problema natin ito yung paghigpit namaya. Malulubangan natin siya, pero yung paghigpit hindi natin magagawa, diba? Kasi nga harang to. So pangyabi talaga siya guys. Kumbaga magasgasan. Ito yan eh, 3.8 eh. Hindi ko alam kung paano natin gagawin. So ayan guys, hindi gumana to. Kaya niya sana. Ang problema, kailangan dito lang siya susungkitin. So yabi lang talaga kailangan natin dito. So wait, check pa tayo sa taas. Tingnan natin. Yun guys, pinatagpuan tayo maliit na yabe oh. Pwede na rin siguro to pang bukas. Ito. Kasya siya oh. Ikot. Ayos. Yan. So, matanggal na natin to guys. Yan. 3.8. Yan. Yan. So, matanggal siya. Yan. Luwagan na natin to guys. Okay. Subukan muna natin. I think matatanggal na to. Buksan muna natin to. Yan. Tapos yan, luwagan na natin to. Guys, ano lang to, madali lang kasi pwede nyo gawin, pero pwede nyo na ipakabit kung wala kayong time. Pero ako kasi ngayon umulan eh, hindi ako makabiyahe sa mga shop. So yan, ito yung tornilyo nya, tsaka yung nut, kakaiba yung nut nya. So open ulit natin to, the emblem. Yan, so I think mahihila na natin siya. Yan, so since nahihila na, hindi ko alam kung paano, pero I think walang, lapag muna natin to kasi kung iangat siya, hindi ko siya alam kung basa-basa mo na lang siya iaangat na ganun. I think kailangan tanggalin to, yung cover na to. So pag inangat mo to, yung buo, check natin. Yan. So kailangan mo siyang iangat dito. Ayun, pwede pa forward. Ayun. So successful, natanggal natin siya guys. Lagyan natin dito. Yan. Tapos kunin lang natin saglit yung naiwan ko ba yung susi? Kunin lang natin yung binili natin. Hopefully lalapat. So yan guys, sinabili natin, naka-fold siya, naka-cling wrap lang. So ngayon kailangan natin siyang tanggalin ng malinis para magamit natin yung cling wrap dun sa stock, diba? Dun sa stock. Oh, hindi natin kailangan sirain to guys, kasi gagamitin natin to dun sa stock na yun, yung tinanggal natin wala siyang lagayan. So kailangan natin to ng
makuha malinis. Yan. Yan, tulad na ito. Yan, pwede natin balutin tong isa. Diba? Basa nga lang. Meron. Siguro pwede na yan. Para lang hindi magasgasan, guys. Yan. Kasi mahirap pag nagasgasan. Diba? Stock pa naman to. Original yan. So, balik natin siya dito. So, ito, na-purchase natin. Tanggalin pa natin para may second tayong pambalot dun sa dati. Pero kailangan ko munang ikabit yung bracket kasi nakahang yung ano eh. So, mamaya na lang natin iligpit. Ayan. So, lagay muna natin to dito. Okay? Dahil nakahang, ilagay muna natin to. Okay? I think lalapat naman siya. Kahit hindi naalisin. And, pasok. Pero, punasan muna natin to, guys. Madumi. Ayan, wala tayong tubig dito. Pero, pwede natin punasan yan. Ayan, no? At least nalinis lang. Diba? Ito pa rin yung napunasan siya. Sa totaling hindi siya nalinis. Diba? Yeah. So yan, nalinisan na natin yan, guys. And mga pops, ano, may mga konting kalawang talaga tayo makikita dyan. Kasi yung tornilyo hindi naman stainless. So ewan ko, yan yung stock na binigay eh. Ngayon ko lang ito nabuksan. So at least, diba? Yan. Ayan, natatakpan naman. Okay. Hindi naman tayo super OC eh. So I think ang una natin ilalagay dito is ito. I think ang una natin ilalagay dito is ito. Salpak natin yan dyan. Tama, no? Ayan. Hindi na pumasok ah. Ayan, lagay lang natin, abang lang natin. Diba? Lagay lang muna natin. Ayan, lagay muna natin siyang higpitan para malaro pa natin yun kasi mamaya hindi siya makako doon, guys. So technique yan, guys, pagka nag-i-screw kayo ng mga something na may kakabit kayo, huwag nyo muna higpitan. Abang nyo lang muna, tutok lang muna. Ayan. Madali naman ang higpitan yan pagkalapat na lahat eh. So ayan. Tapos itong dalawa. Ayan. Ito muna, inuna ko to kaysa dito kasi para makapaglaro pa siya. Kasi as of now, ayan. Tapos itong ating screw, nain natin to para dumiin na to dito, hindi siya mahirapan sa kabila. Okay? Yung mga few techniques lang yan natutunan ko kay Papa. Ayan, guys, medyo matigas siya sa una pero mabilis din siya matanggal. Siyempre mahigpit, di kaya na isang kamay. So wait lang, gagamitan ang dalawang kamay. Nalobat yung ating POV camera, yung sa 360. Hindi ko kasi nag-charge eh, pero yun, siningit ko lang kasi itong vlog na to or yung POV na to. Pero yan, i-screw na natin ng kabilang mahigpit na itong dalawa. Ito na lang ihipitan mamaya. So ito yun. Okay, wait lang, sa hirapan ako maghigpit, dalawang kamay dapat. Wait ha. So yun, guys, yun, nahipitan na natin to. Sinisave na lang natin. So, okay na siya. Ikakambent na lang natin yung emblem niyan, guys. Tapos okay na tayo. Nahirapan tuloy ako, nalobat yung POV camera natin. Pero tuloy pa rin natin sa video, guys. Para makita nyo. Yeah. Yeah. Yan. Siguro matibay na yun. Kapit natin yung emblem, guys. Wait lang. Ayun, guys, so hindi na pala siya ikakabit kasi hindi na siya magkakasya. So hindi na pala talaga siya kinakabit dito, guys. Itong emblem, itatabi niya na to, kasama niya dun sa original. Ayan.
sa akin, dito ko lang siguro yung stick ko para hindi mawala. Pero try ko kung magkasama ko to. Kasi yun, ilalagay ko sa bodega, baka mahulog ko. Ayan, saka ito, nilo na. So, pwede mo pala siyang stock dito. Ayan. So, tara, dikit na natin yung ayan. So, yun guys, ito na yung ating stock na backrest or parang pinag holder or stainless bar sa likod. Yan, tatago na natin siya. Kasama yung video ko. Pakita ko sa inyo kung ano yung finished product. Alright? Alright, so yun guys, katatapos ko lang ayos at maglipit ng gamit. So yun yung pag-install ng backrest, foldable backrest for Besa Primavera S150. So salamat sa panonood guys, like, follow, and share for more. Tapos next time na lang natin gagawa ng separate video yung para sa rear or yung sa front na lang. So yun lang guys, peace out, thank you so much sa panonood. Please like, subscribe, and follow. Thank you.